Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nagka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, we have King of Swords. Baka nasa position of authority kayo, no? Aquarius. Probably, isa kayong boss, isa kayong pwedeng isa rin kayong professional, no, na maaaring merong maraming taong lumalapit sa inyo para humingi ng advice, professional opinion, mga ganon. Or pwede rin na kayo yung lalapit sa isang tao na katulad ni King of Swords because maybe there is something dito that you need to make a decision na kailangan ninyo ng expertise, no, ng isang professional. Pwedeng ganon. Kasi meron tayong the moon energy. So, most likely, meron kayong decision na kailangan gawin dito pero hindi kayo ready pa kasi hindi kayo sigurado, no, kung ano yung decision na gagawin ninyo. Nalilito kayo sa sitwasyon, nalilito kayo sa kung ano ang gagawin ninyo rito. Kaya, maaaring maiisipan ninyo na lumapit kayo, no, sa mga may expertise regarding dyan sa kung ano man ang inyong pinoproblema or kung ano yung kailangan ninyong pagdesisyonan. Alright? So, yun. And with the Three of Swords, so, Three of Swords is about heartache, heartbreak, nasaktan kayo dito in the past. Tapos na to nangyari na yan. Kung ano man ang pananakit na to, ng damdamin ninyo, that happened already in the past. No? That's already behind you. Pero, yung mga, yung mga ulan na yan, those are tears, no? Siguro, ngayon, sasaktan na naman kayo, maaaring ngayon, parang nare-remind na naman kayo ng kung ano ang nangyari sa inyo dyan dati. Kaya ngayon siguro naiiyak na naman kayo, bumabalik na naman sa diwa ninyo, parang nire-review kayo ngayon ng pagkakataon, no? So, pwedeng ganun ang ganap dyan. So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa inyo, Aquarius. We have joy, malalagpasan mo din yan. You know what? Baka yung decision making na to, na kailangan ninyong gawin could be related to this. Baka ngayon mag-iisip na kayo ng formal na paghihiwalay, no? Kaya siguro baka kayo ay magkukonsulta ng abogado, magkukonsulta kayo ng judge, 'di ba? Mga ganon. Kasi baka hihingi kayo ng opinion regarding annulment or divorce, child custody kung may mga bata na involved, no? Parang ganon. And eventually, kung ano man magiging decision ninyo, you will be happy, you will be joyful, no? So, siguro kasi magiging maganda, na magiging maayos na ang buhay ninyo with that. Feelings and emotions, ayan. So, maaari kayo ay magiging emotional, kayo ay magiging punong-puno ng kumbaga emosyon sa ngayon, dahil siguro dito, no? Feeling ko dahil dyan sa Three of Swords energy na yan. What else? We have pride and leadership. So, pwede na ang iba sa inyo dito, baka papaandarin ninyo yung pride ninyo, no? So, baka, kasi kapag papaandarin ninyo yung pride ninyo, that could be the start of you going to feel you're going to feel uneasiness, 'di ba? At kasi mahahati, no, yung isip, yung damdamin ninyo, no? It's either papaandarin niyo yung pride or papaandarin niyo yung love ninyo, 'di ba? Kung relasyon ang pag-uusapan natin dito, pag pinaandar mo ang pride, nako, talagang makakasira yan ng inyong relationship. So, depende sa inyong sitwasyon, But yeah, maaring meron tendency dito ang iba sa inyo na papaandarin ninyo yung inyong pride. Leadership, maaring ang iba sa inyo will be, para na-mention ko kanina dito with the King of Swords, na baka ang iba sa inyo, baka isa na kayong boss, diba? Isa na kayong mataas na posisyon na
nasa mataas na posisyon sa inyong trabaho, pwedeng ganon. So, pwedeng you are a leader talaga. Or pwede rin na may promotion dito. Baka kayo ay mapopromote into a leadership role. No? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have number 71, health. Okay? So, paalala ito sa inyo, baka kayo ay nakakaligtaan nyo na ang inyong kalusugan, baka kayo ay nakakalimot na, no, naalagaan ang inyong sarili dahil kayo ay busy sa iba't ibang maraming bagay, no. Kaya na-overlook nyo na yung inyong health. We have love partnership. Baka meron talagang issue ang iba sa inyo rito pagdating sa inyong love relationship, no. Or, pwede rin na yan ay ang iba sa inyo baka papasok kayo sa love and romantic partnership, no? Baka may bagong pag-ibig, no? Or may bagong relasyon na papasukin ang iba sa inyo. So, that is possible. What else? We have karmic completion. Finally, no? Matututunan mo na din kung papaano ninyo haharapin ang problemang ito. Kasi maaaring meron kayo naging problema in the past. Let's say, for example, mga 2 years ago, 5 years ago, tapos kamakailan lang naulit, tapos pinabayaan nyo lang, hinayaan nyo lang na makalagpas yun. Tapos, yun na naman, na bumalik na naman, diba, sa sitwasyon ninyo. Ganun na naman. Kaya, ngayon, maaaring marirealize mo na teka lang, parang paulit-ulit ito, pabalik-balik. This happened already to me in the past. Tapos ito na naman, no? So, siguro, may isip niyo na teka lang. Diba? Baka ngayon, may isip ninyo kung ano nang dapat ninyong gawin. So, maybe, you will be able now to face it squarely, or you're going to face it head-on, kung ano man ang problemang ito, naging issues ninyo in the past, na paulit-ulit ngayon, ito na naman, the same thing. So, maaari ngayon, matututunan mo na kung ano yung lesson na dapat ninyong matutunan out of this situation. No? At maa-address mo na ito ng tama, masosolve mo na ito ng tama. Kaya, ito na, there is going to be a karmic completion. Kasi, kumbaga, magagawa mo na or makukuha mo na yung lesson dito, maaayos mo na to ng mabuti, masosolve mo na. Kaya hindi na to babalik pa dahil nagawan mo na ng tama. No, nagawa mo na ang tamang gawin. No? So, good luck. Thank you for watching. Have a night. Namaste.